Walang gasa. Pero merito nito. Anong nakatungo dyan? Naaasiwa ka ba sa ate? Epektibo ba ito? Siyempre, epektibo ito. Malaki ang magagawa nito. Unahin ko munang ayusin ito ng simple. Pagkatapos naming umuwi, maghahanap na lang ako ng tao para magpahid sa iyo ng maayos. Hindi ko pa nakikita. Hindi pa ako nakakita ng ganito kaganda. Sister, para lang akong binibigyan mo ako ng papuri ha. Ng ganito kabastos. Sobrang bastos na niyan. Pero hindi pa ako nagsasabi ng mas masakit. Kayo lahat, ipinapakilala ko sa inyo. Itong aking tatay, isang kabutihan na nawala sa daan. Chenyi, hindi ba sinabi ng nanay mo sa'yo? Huwag mong galawin ang sa iba. Ano nang sinabi mo kanina? Sinasabi ko, ang nanay mo ay isang. Subukan mong siraan ang nanay ko ulit. Chenye, sinasaktan mo pa rin ba ako? Pakawalan mo ako. Kung susubukan mong galawin si Kuya Chen, pakawalan mo si Kuya Chen. Kung lalapit kayo, gagawin ko ang lahat sa kanya. Kung lalapit kayo, gagawin ko siya. Sige, kung may kaya ka, gawin mo ako. Humihingi ako ng tawad, humihingi ako ng tawad. Humingi ka ng tawad sa nanay ko. CJ, pasensya na. Hindi ko dapat sinabi tungkol sa iyo at sa nanay mo. Pasensya na. Anong tinitingnan mo? Hawakan mo na siya para sa akin. Tama na. Ginoong Lu, mahalaga ang iyong sugat. Mas mabuti pang ang iyong mga tauhan. Ang magdala sa iyo pabalik agad, para matakpan ang sugat. Chenji, mahalaga ang kalusugan. Sige, maghintay ka sa akin. Gumagalaw ka, Lu Chen. Wala ka bang naisip na mga kahihinatnan? Sino ang may lakas ng loob na insultuhin ang nanay ko? Makikipaglaban ako sa sinuman. Mukhang mahalaga sa'yo ang nanay mo, ah. Simula pagkabata, lagi kaming magkasama. Magkasama tayo. Siya ang aking buhay. Ako rin ang kanyang buhay. Sabihin mo na. Anong kailangan ni Lumingyuan sa akin? Paano mo nalaman na may kailangan akong sabihin sa'yo? Magandang araw, Ginoo Lu. Sabihin mo na. Sinabi na sa akin ni Atexia na kaya mong iligtas ang buhay ng nanay ko. Nasa chemotherapy ang nanay ko ngayon. Kailangan niya ng maraming pera. Tinawag mo ako para magbigay ng pera. Hayaan mong gawin ko ang trabaho mo. At saka ang bagay na ito ay dahil sa ilang dahilan. Kaya ako lang ang makakagawa. Kaya, gusto mo lang na ako ang pumalit kay Lu Chen para gawin ang isang mapanganib na bagay. Tama ba? Tama. Ayaw kong mapahamak si Lu Chen. Pero dahil sa ilang dahilan, kailangan ko ipagamit ang sariling anak na lalaki. Kaya, ikaw ang pinakamahusay kong pagpipilian. Magkano ang presyo? 1,200,000. Walang problema. Bayad ng kalahati bilang deposito. Kapag natapos na, bayaran ang natitirang kalahati. Walang problema. Hindi ka man lang nagtatanong kung anong gagawin. Sa harap ng 1,200,000, mahalaga ba kung anong gagawin? May lakas ng loob. Talagang anak ko. Sabihin mo sa kanya ang misyon. Atexia, pag-usapan natin ang misyon. Katatapos lang ng aksyon. Pumutok na ang sugat mo.
Sasagutin muna ng ate mo ang sugat mo. Ako na lang ang gagawa. Tungkol sa ganitong bagay. Siyempre, ate mo ang dapat gumawa. Mabait. Huwag kang gagalaw. Ate mo ang gagawa ng ganitong bagay. Mas maingat siya kaysa sayo. May tapang ka. Gusto ng ate ang mga lalaking katulad mo. Kung gusto mo, tingnan mo na. Hindi nagagalit ang ate. Atexia. Pag-usapan na natin ang misyon. Huwag kang magmadali. Tama. Maliit na kapatid. Ito. Gusto mo bang itago ito? Wala akong ganitong hilig. Ay, kung ibang lalaki ito. Tiyak na hinahanap-hanap nila ito. Pero dahil ayaw mo, itapon na lang natin. Sister Xia. O sige, pag-usapan na natin ang tungkol sa misyon. Ay naku. Talagang batang walang pakialam sa damdamin ng iba. Anong ginagawa mo? Sister Xia. Hindi mo sinabing hindi ako marunong makaramdam. Ah, ikaw. Sige na, sige na. Hindi na kita aawayin. Pakibitiwan mo na ako. Sinasabi ko sa'yo ang misyon. Ganito lang. Ayos. Ang misyon ay pumunta sa Lanshy Club para kumuha ng isang kargamento. Anong kalakal? Ang may-ari sa likod ng Lanshy Club. Ang simbolo ni Zhaolauer. Pinutulan pa siya ng isang daliri. Pinapapunta ninyo akong pumatay. Ang perang ito ay makakapagligtas sa buhay ng ina mo. Doktor, kamusta na ang kalagayan ng nanay ko? Ulit na namang kumalat ang mga selula ng kanser. Ang simpleng chemotherapy ay mahihirapan ng gumana. Kailangan na talaga ang operasyon. Pakipag-ayos na po agad ang operasyon. Tinatayang abutin ng 200,000 ang gastos. Kung sakaling magkaroon ng komplikasyon, mas lalaki pa ang gastos. Kahit na umabot pa ito sa milyon-milyon. Dok, sisikapin kong makalikom ng pera. CJ, nangako ako sa inyo. Magandang araw po, Ginoo Ginang. Malugod po namin kayong tinatanggap, pumasok po kayo. Lanshy Club. Ang ibabaw ay gawa sa langit na pilak. Pinakamalaking sentro ng paliguan. Talagang nasa ilalim ng lupa, 3 palapag. Lahat ay mga kasino. Sabihin mo na ipinakilala ka ng paa ng baboy. Makisama sa ilalim ng lupa na kasino. Hanapin si Zhaolao. Magandang araw, Ginoo Ginang. Maligayang pagdating, dito po kayo pumasok. Ginoo, saan tayo maghugas, sa private room o sa lobby? Sa private room, pwedeng magmasahe. Ako ay ipinakilala ni Zuti. Gusto kong mag-enjoy sa ibaba. Naiintindihan, dito po kayo. Supervisor, ito ay ipinakilala ni Zuti. Tignan mo ito. Anong tinitingnan mo? Ngayon, ang gulo talaga ay walang katapusan. Talagang hindi ko na kayang manatili dito sa lugar na ito. Eh, hindi naman. Bro, huwag kang magkamali ng akala. Alam mo naman, maging maingat tayo para sa ikabubuti ng lahat. Kung maingat tayo, makakabuti din ito sa inyo. CJ, naiintindihan na ah. Ay, huwag mag-aksayan iyong inside man. Siya ang tutulong sa'yo. Boss, umupo po kayo.
Ay naku. Si Lao Erzhao na ito ay napaka-misteryoso. Kung gusto mong makipagkita sa kanya, kailangan mo munang mawala ng lahat ng chips mo at saka utangin ang kasino ng isang malaking halaga. Ganito ang mga tao sa kasino. Dadalhin ka nila sa EA room. Doon mo makikita si Zhao Lauer. Halika. Magsimula tayo sa 5,000 chips. Sandali lang, boss. Ito na ang 5,000 pisong chips. Magtatangkang umupo sa mesa namin. Bata. Dito, ang minimum na pusta ay 1,000. Mura, 2 upo, 5. Anong pwedeng gawin sa maliit mong pera? Tanging aso lang ang titingin sa tao ng mababa. Maniniwala ka ba? Gamit ang 5,000 pusta ko. Patitiyakin kitang lahat, walang matitira. Bata pa. Pero ang yabang. Subukan mo at malalaman mo. CJ, kung ngayon, hindi ko maubos ang mga barya mo. Hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Ihanda ang baraha. Ay. Halika, kasama si 1,000. Kasama. Matapos marinig ang lakas ng tono nyo, akala ko magpapalakas pa kayo ng bayad. Ay. Magbayad ng 10. Paano naman itong batang ito? Para kang isang walang muwang na bata. Talaga bang marunong ka? Huwag. CJ. Kasama ka. Maghintay ka ng 1,000. Hindi ka nagbubukas ng baraha. Hindi nagbubukas. Binuksan kita. Pito. Anong klase ng baraha ito? Anong baraha meron ka? Siyempre, mas malaki ito sa iyo. Tama nga. Kaka-entra lang sa kasino. Kahit anong laro. Siguradong ako ang mananalo. Hayaan mo akong matikman ang kaunting tagumpay. Pasensya na, pero ako ang nanalo. Sobrang malas. CJ, bata. Susunod na laro. Susunod na laro ko. Titiyakin kitang matalo. Hindi ko akalain na mananalo ako kahit 1 kontra 2. Sobrang swerte ko talaga. Bigyan mo ako ng pera. 7, 8, 9 na straight ang panalo ko. Gold na bulaklak, ako ang pinakamalakas. Kagkring, Lee, straight gold. 3 E, magbigay ng pera. Leopardo, magbigay ng pera. Magbigay ng pera. Sira na ang daan. Kapag bumalik ako, hindi na ako papayag. Bilisan mo, bumalik ka. Babae. Kapatid, ang swerte ko ngayon. Nasa iyo na ito. Narito, kunin mo ito. Salamat, boss. Ay naku. Hindi ako naniniwala dito. Hindi pwedeng ganito palagi ang swerte ko. Subukan ulit. Bata. Itong baraha. Ako ang nagpasabog. Hindi ka ba nanalo sa amin ng ganito kalaki? Kaya mo bang mag-all-in? Sa wakas dumating ka na ba? Yung lakas ng aura, yun ang swerte. Kahit ano, kaya mong gawin. Anong takot ko? Sabi ko na eh. Panalo na ako.
2 clone. Batang ito. Maglalaro pa ba tayo? Kung walang pera, umalis ka na. Huwag kang nakatayo dyan at hindi nagtutulong. Ano nang sinasabi mo, da ito? Anong tinitingnan nyo? Tama na. Palitan mo ako ng 10,000. CJ, boss. Hintayin mo. Supervisor. Sasabihin ko sa kanya mamaya. Nalimit ang card niya. Papasagutan siya. Makakakuha pa tayo ng karagdagang interes. Ano sa tingin mo? Walang problema. Huwag kang umiyak, baby. Ituloy natin ang pamamahagi ng mga baraha. Sige, bilisan na. Boss, hindang ang card mong ito. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari. May limit na. Ano? Gusto mo bang pumirma ng resibo? Pumirma ng resibo. Mahal ang interes, di ba? Dito, hindi lang tayo nagpapaputok. Kaya rin nating tumawid sa tulay. Pag nanalo, basta magbigay ng bahagi. Walang interes sa loob ng 2 oras. Ayos lang, totoo talaga. Siyempre totoo, boss. Aalis na si Zhao Leor. Kailangan nating magmadali. Naghanda ako ng isang peking seke para sa iyo mamaya. Papayagan ko siyang makuha ng konti para malito siya at pumirma sa malaking kontrata. Anong sa tingin mo? Sige, game ako. Kung mapapirmahan niya ang malaking kontrata na milyon-milyon, mas mataas ang komisyon ko kung bibigay mo pa sa akin ang 2%. Salamat, boss. Magandang araw, boss. Gusto kong makita. Sino ang naglakas loob na kumain ng puso ng oso at tapang ng leopardo? Lakas mong magpasiklab sa teritoryo ko. Ni Zhao Lauer. Sabi, sino ang nagpadala sa'yo dito? Para makipag-away sa teritoryo ni Zhao Lauer. Sino nang may lakas na saktan ang boss ko? Huwag kang gagalaw. Agad kunin mo na ang mga bagay. Hiking. Naglakas loob kang ipagkanulo ako. Huwag kang gagalaw. Bata. Wala akong ginawang masama sa'yo, di ba? Wala kang ginawang masama sa akin. Ako'y kumukuha lang ng bayad. Nagsasagawa lang ng utos. Sino ang nagpadala sa'yo? Wala akong maibigay na impormasyon. Kung gusto mo pang mabuhay, hayaan mong umalis ang lahat ng tao mo. Nakarating ako sa puntong ito. Hindi dahil sa takot. Alam ko, wala kang takot sa kamatayan. Pero los na apak ang walang takot sa may sapatos. Kung ayaw mong makipag-away hanggang sa huli, hayaan mong umalis sila. Wala akong pakialam kung mamatay ako. Kung mamatay ka naman, ang sasakyan, bahay at babae mo ay mapupunta na sa iba. Kung ayaw mong makipag-away sa akin, kapag kapalit ang buhay, hayaan silang umalis. Umalis kayo. Gusto mo bang makita akong mamatay ng totoo? Umalis ka na. Umurong ka. Lahat, umatras kayo. Bata, nasa labas ka na. Ligtas ka na. Maaari mo na akong bitawan.
Gaano kalala ang sugat? Ikaw, bakit ka nanalo ulit? Narito na ang kapatid na babae. Kuya, narito ang iyong mga chips. Maglalaro na ako. Oy, kapatid. Gusto mo bang tumaya ng mag-isa sa akin? Sige, okay lang. Paano natin ito lalaruin? Madali lang. Sino mang may pinakamalakas na baraha, siya ang panalo. Walang problema dyan. Pero ano ang gagamitin mo para makipaglaro sa akin? Kung mananalo ako, bigyan mo ako ng 200,000. Kung matalo ako, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Makakasama kita sa hinaharap. Hindi ba ito puro katatawanan? Anong halaga ng buhay? Maglalaro ba? CJ, magbigay ng baraha. Paano nangyari to? Anong baraha mo? Ang malas naman ng swerte ko ngayon. Kahit ikaw, hindi ko matalo sa 469. 200,000. Kapatid. Salamat. Ako ito. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag na kayong tumakbo. Hindi ka basta-basta nasaktan. Kailangan mong agad na magpagaling. Tara na. Ayos lang ako. Ayos lang ako. May mas mahalaga pa akong gagawin. Ako. Kailangan ko pang. Gisingin mo siya. Gisingin mo siya. Nagising ka na. Saan tayo nandito? Hospital. Nang natagpuan kita kahapon. Kailan darating ang natitirang bayad ko? Mingyuan. Na-receive na ang mga bagay. Magandang nagawa ang mga bagay-bagay. Ayos. Bayaran ang natitirang halaga. Boss. Hindi ko inasahan. Talagang nagawa mo ito. Nakuha na ang pera. Bakit ka pa nakatayo dyan? Magsimula ka nang umalis. Nakuha ko na ang pera. Pero may isa pa akong bagay. Pupunta ako para sa iyo. Magbabayad. Nakuha mo na ang pera. Ano pang pagbabayad ang pag-usapan? Nakakuha ka ng kaunting benepisyo. Dito na lang, unti-unting umaabante. Akala mo ba may halaga ka? Subukan mong umihi at tingnan ang sarili mo. Ano ka ba talaga? Nangahas kang saktan ang nanay ko. Sasaktan kita. Chenyi, ikaw ang talagang nababaliw. Talagang naglakas loob kang maghanap ng tao para saktan ang nanay ko. Ngayon hindi ko kayo papatayin. Lahat kayo. Saka ako talaga magpapakabaliw. Anong tinitingnan mo? Yung batang walang hiya na nanakit sa akin. Ganito ka lang ba tititig sa akin? Humahanap ka na sa kanya, di ba? Ano nang nangyari? Yung anak niyang bastardo. Sinaktan ang anak ko. Hindi ko pa siya mapagsasakdal. Sobra na ito. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw. Chenyi, dito hindi lugar para magwala ka. Bitawan mo siya at umalis ka na. Paano kung ayaw kong bitawan? Isipin mo ang nanay mo. Kahihirapan lang. Nakuha na namin yung pera pang operasyon. Kakatapos lang ng operasyon. At nagising siya. May nangyari sa'yo. Paano na siya mabubuhay?
Anong ginagawa mo dyan? Palayain mo siya. Maaari kitang mapalaya ng ligtas. Makakaalis ka dito. Kung sino man ang mangangahas na, saktan ang nanay ko ulit. Sinasalita ko. Sino man? Sisirain ko siya. Nanay, ayos lang ba? Tawagin ang tao. Huwag siyang papayagan. Luming Yuan. Mukhang ang sinasabi mo. Parang hangin lang. Anong tinitingnan mo? Itong Royal Court Club. Isa lang ang kalahati niyan para sa'yo. Yung kabila ay para sa akin. Sabi mo pa nga naligtas siyang makalabas. Hindi ko nga napagkasunduan. Bakit kayo nakatungo pa dyan? Sira ang mga paa at kamay niya. Sira ninyo. Bakit kayo nakatungo pa dyan? Sira ang mga paa at kamay niya. Sira ninyo. Gusto mong siraan ako. Kaya mo bang harapin ang kahihinatnan nito? Isang batang walang ama. Akala mo talaga na kaya kang protektahan ni Luming Yuan. Baka hindi mo iniinda si Luming Yuan. Ang boss. Ang boss. Ano ang koneksyon mo sa boss? Mukhang wala kang karapatang makakita sa malaking boss. Hindi ko pa nakikita ang malaking boss. Pero ang daliri ni Zhao Lauer ay ako ang nagputol. At ano ngayon? Ano nga? Pinapapunta niyo akong pumatay. Ang perang ito ay makakapagligtas sa buhay ng iyong ina. CJ, sang-ayon ako sa inyo. Ngunit gusto kong malaman ang buong kwento ng pangyayaring ito. Hindi ako pwedeng mamatay nang hindi ko alam ang dahilan. CJ, sasabihin ko sa iyo. May malaking boss sa likod ni Ginoong Lu. May kaibigan ang malaking boss na tinatawag na Tito Kun. Itong si Tito Kun, gustong kunin ang negosyo ni Zhao Lauer. Ayon sa mga patakaran sa mundo nila, basta't makuha niya kay Zhao Lauer sa teritoryo, bumalik na may dalang simbolo ni Lauer Zhao. Kaya ang negosyong ito, syempre kay Uncle Con. Bakit naman? Kailangang si Luming Yuan ang anak niya. Dahil si Lu Chen, nakasira sa plano ni Uncle Con. Galit si Tito Kun. Kailangan ipakita ni Lu Chen ang kanyang pagsisikap. Pero alam mo naman, ayaw ni Ginoong Lu na mawala si Lu Chen para sa panganib na ito. At ayaw ding makagalit si Tito Kun. Kaya ikaw na lang ang maaasahan. Hindi nakakapagtaka na pinapunta ako. Basta makapunta ako. Kung magtagumpay ako, ang kredito ay kay Luming Yuan. Kung mabigo ako, mamatay, ay si Luming Yuan ay mawawalan ng anak. Maaari na ring maging paliwanag ito kay Uncle Kun. Tama ba? Gusto ni Tio Kun na kunin ang negosyo ni Zhao Lauer. Bagamat pumayag ang malaking boss. Ngunit, hindi naman tiyak na ibibigay nito sa kanya ang buong negosyo. Ngayon, nakuha ko na ang pondo ni Zhao Lauer. At saka, nakabalik pa ako ng buhay. Ako ang malaking boss. Pinakamainam na pagpipilian para balansihin si Tio Kun. Nagsasalita ka ng kalokohan. Hindi iyon ang pagkakataon mo. Akin iyon. Tumahimik ka. Tatay, sabi mo sa akin dati. Sabi mo, tumahimik ka. Luming Yuan, Gong Zhen. Ganito ang ating batas sa loob ng bilog. Sabi mo, tama ba ako? Kahit na ganito ang batas. Pero, bakit mo akalaing gagamitin ka ng malaking boss? Bakit mo rin akalaing si Tito Kun ay isa sa alang-alang ka? Baka masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Ang kita mula kay Zhao Lauer ay akin. May kakayahan ako. Sinasabi mo na hindi ako pipiliin ng malaking boss. Hindi ba't pipiliin si Lu Chen na walang silbi? Sino ang sinasabi mong walang silbi? Walang mali sa sinabi niya. Totoo nga na ikaw ay walang silbi. Tito Kun, bakit ka nandito? Uncle Con. Sinasabi ko na si Lu Chen ay walang silbi. Wala kayong pagtutol, di ba? Wala kami. Ikaw, ano sa akin? Wala rin. Kung ganun, hayaan mo silang lahat na bumaba. Lahat, umalis na. Ikaw ba si Chenyi? Kumusta, Tio Kun? Ako nga si Chenyi. Bata, narinig ko na ang tungkol sa nangyari.
Ang galing naman. Matapang at matalino. Kahanga-hanga ang kabataan. Maraming salamat, Uncle Con, sa papuri. Hindi nagsasawa, hindi nagmamadali. Magaling. Ang negosyo, sige na. Dahil tapos na ang 12 saksak. Yang si Chenyi, magsimula ka ng maghanda. Kasama ang aming dalaga. Nakunin ang negosyo ng kasino. Ah, Tito Con. Hindi pa nakikita ni Chenyi ang malaking boss. Ganito na ba talaga ang napagkasunduan? Ang malaking boss ay may mga tao. Nasa kakayahan yun. Hindi sa pagiging pamilyar lang. Paano? Paano? Gusto mong gamitin ang malaking boss para pahirapan ako? Tio. Hindi ko ibig sabihin yun. Pero, masyadong mababaw ang karanasan ni Chenyi. Wala siyang kahit anong pundasyon. Basta't ganun na lang ang pagkuha sa negosyo ng kasino. Maraming tao ang tiyak na hindi tatanggap. Gusto kong makita. Sa lungsod ng Tianjin. Sino ang may lakas ng loob? Na magsabi na ako, anak ni Chen Wenmei. Masyadong mababaw ang karanasan. Gusto kong makita. Sa araw na ito sa Yinshi. Sino ang may lakas ng loob? Na sabihing, anak ako ni Chen Wenmei. Inay, bakit kayo nandito? Ayaw ko nang bumalik. May ilang tao na ginagamit ang kanilang sinasabing kwalifikasyon para bulihin ang anak ko. Ito, si Chenyi, talagang anak mo. Tito Kun, matanda ka na rin. Pwede mo bang hatulan ito para sa akin? Ako, si Chen Wenmei, anak. Sapat ba ang aking karanasan? Sapat. Siyempre sapat. Bunso. Kung hindi sapat ang iyong anak na lalaki sa kwalifikasyon. Sa araw na ito sa merkado ng pilak, walang sinuman ang daring magsabi na kwalipikado na siya. Haha. CJ, Kunsu, kung may ganitong salita ka, nakarelax ako. Gongzen, nang abala ka sa akin, hindi ako magagalit sa iyo. Pero kung aabuso ka sa anak ko, hindi iyon pwede. Huwag mo ring gamitin ang malaking boss para makipag-usap sa akin. Nandoon siya. Tatawag ako, syempre, para ipaliwanag sa kanya. Chen Wenmei. Nagbago na ang panahon. Ang Western Union ay isa ng bagay ng nakaraan. Nga, West Union. Talagang naging nakaraan na. Pero, kahit na naging nakaraan na, hindi ka dapat mang-uyam dito. Ikaw, sapat na. Kuang Chiyo, kailangan ko pang pumunta sa ospital. Babalik ako para magpa-check up. Kapag may oras na, babalik tayo. Magkwentuhan tayo ulit. Tama, mahalaga ang katawan. Sasamahan kita. Anak, umalis na tayo. Chenyi. Luming Yuan, baliw ka ba? Nandito na ang mabahong babae. Wala ka man lang sinabi. Sinaktan niya ako. Pinipigilan mo pa ako. Ikaw ang talagang baliw. Huwag kalimutan. Kung wala ang Western Union, wala nang katulad ngayon. Malaking boss at kukon. Sino ka pa bang magsabi niyan? CJ, huwag na nating pag-usapan iyon. Sa usapin naman ng sugal. Talagang tinitingnan mo lang talaga. Karapatan sa pamamahala ng kasino. Ibigay kay Chenyi. Huwag mong kalimutan. Si Lu Chen ang tunay mong anak. Sa ngayon, dapat tayong maging mas mainit ang pagtanggap kay Chenyi. Ganon, ang karapatan sa pagpapatakbo ng kasino ay ibibigay sa atin. Malaki ang posibilidad na mapunta kay Chen Chen ito. Sa ngayon, mukhang wag na lang nating pag-isipan pa. Mama, bakit sabi ni Dad na dapat maging mas mainit ka kay Chenyi? Kasi si Chenyi ay anak ng labas sa relasyon ng tatay mo. Kung magiging close kayo, ayon sa patakaran sa industriya, ang karapatan sa negosyo ay mapupunta sa amin. Hindi lang si Chenyi mag-isa. Kaya sinasabi nila, malaki ang posibilidad na ako yun. Tumahimik ka. Hindi mo pa rin ba makita? Yung batang walang ama, inalis kami sa mesa.
Nang dahil sa kanya, ang gusto ng malaking boss ay isang masunuring aso ng bantay. At ikaw, wala pang pangil para maging aso. Sino si Chen Yi? Siya ay isang tuta na umakyat mula sa putikan, na may dugo pa sa mga pangil. Sabi mo, ang amo ay pumipili ng aso, o pumipili ng lobo na kayang pumatay sa kanya. Nakalaban. Kakatapos lang ng operasyon ng iyong ina, at tumatakbo na siya palabas. Wala na bang pakialam sa buhay? Doktor, pasensya na. Talagang ikinalulungkot ko. Sinasalamin ko. Siguradong ito na ang huli. Nanay. Kasalanan ng nanay. Kaya ka pinagsabihan ng doktor. Nanay, lahat ng kasalanan ay sa akin. Bodong bata, paano mo naman ako masisisi? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana pumunta para putulin yung daliri ni Zhaolauer. Hindi ka sana nasangkot sa gulong ito. Tama, ma. Ano ba yung Western Union? At ikaw, ano ba talaga ang nangyayari? Mga nakaraan na iyon. Hayaan na lang natin iyon. Sana, ayaw ko sanang isangkot ka sa mundong ito. Ngunit, ngayon na nandito na tayo, kailangan nating pagbutihin. Dapat tayong maging malakas upang mas mabuti nating maprotektahan ang ating sarili. Hoy, Chen Yi, ikaw, walang kahit anong bati. 2 araw na walang pasok. May halaga ka pa ba sa akin? Hindi mo ba ako pinapansin? Chen Yi, may mukha ka pang dumating dito. Hindi mo ba talaga ako pinapansin mula sa simula? Ano? Sabi ko, ayaw ko na. Ikaw, ang boss ay may kapangyarihan. Ayos, hindi na kita papansinin. Ngayon, bilisan mong bumili ng sigarilyong Zonghua. Ipadala mo sa akin si. Maaari kong kalimutan ang nakaraan. Kung hindi, kung wala ako. Tiyakin mo ang sinasabi mo. Wala kang problema. Nasa isip mo lang ang walang kwentang bagay. Ay, nakikita mo ba? Para makabawi para sa inyo. Pinalayas ko na si Chen Yi. Bilhan mo ako ng sigarilyo at dalhin mo dito. Ang natitirang mga bagay, ikaw na ang bahala. CJ, Ginoo, hintayin mo ako. Nakaayos na. Chen Yi, yung mga utang noong nakaraang mga araw, hindi ba dapat nang ayusin? Wu Pengfei, mukhang noong nakaraang 2 araw, yung natutunan mo, hindi ka natututo. Yo, ha ha ha. Ano pang hinihintay mo? Batiin mo na ang Ginoo. Magandang araw, Ginoo. Ginoo, impossible. Hindi ka nagkakamali, di ba? Hindi ako nagkakamali, di ba? Siya pala ay binata. Atixia, anong panahon na ba ito? Ang binata na ito ay katulad ng dalaga. Hindi magandang tawagin. Haha. Ay naku. Hindi ko akalain. Marami ka palang alam. Anong tinitingnan mo? Umalis ka na agad. Yung mga ganito, lahat niyan si Lumingyuan ang nagpasimuno. Kung ganon, ibig sabihin niya yakap na niya ako. Tama. Mukhang si Lumingyuan. Mula simula hanggang sa wakas ay nagkamali. Tungkol sa isang bagay. Hindi kailanman. Nasa kanya kung tatanggapin ako. Kundi nasa akin, si Chen Yi. Kung tatanggapin ko siya. Atixia, tinanong mo si Lumingyuan. Karapat dapat kain tayo mamaya, para ipagdiwang na nakaligtas ka sa paghihirap. Kapatid na babae, sa lahat ng bagay, dapat may tamang pagkakasunod-sunod, di ba? Ate, ako. Kasama ang bunso, nag-uusap kami tungkol sa mga bagay sa bahay. Oh, si Atixia pala. Mga bagay sa bahay. Si Chen Yi, apelyido niya ay Chen.
Hindi ba apelyido niya ay Lu? Ito, siya ay malapit ng maging katrabaho natin sa kasino. Ito ang tunay na usapan, di ba? Kapatid, narinig mo ba? May tao na gustong makipag-usap sa iyo tungkol sa trabaho. Kapatid na babae, ang lalaking ito ay nagtatrabaho sa labas ng isang buong araw. Sobrang pagod na siya. Ang pinakaayaw kong marinig ay ang tinatawag na mga opisyal na usapan. Kaya nga sabi ko, kailangan nating ipagdiwang. Alam ko ng isang bahay na may masarap na lutong bahay. Napakaganda ng kanilang sabaw. Talagang nakakagaan ng pakiramdam at nakakapagpasaya. Hindi tulad ng iba. Sa mga social na okasyon, malalamig ang inumin, malamig din ang usapan. Kung ayaw na lang pumunta, mukhang nakaplano na ang ate ko. Na agawin ang lalaki. Hindi ito pang aagaw. Natatakot lang ako sa magagandang bagay. Na hindi pinahahalagahan ng iba. At napupunta sa maling lugar. Gustong gamitin ni Tio Kun ako. At ang hidwaan namin ni Luming Yuan. Para hindi makialam si Luming Yuan sa negosyo ng sugal. Si Luming Yuan ay nais na gamitin ang ugnayan namin ng kanyang anak para makapasok sa negosyo ng sugal. At ako, may label ng malaking boss na walang sinuman ang maaaring pumanig sa akin. Ako lang mag-isa. Ganito na lang. Baka kayo dalawa magpustahan. Sino ang mananalo, siya ang isasama ko. Ikaw. CJ. Kaya ako, ate, ay makikipaglaro ng maayos sa iyo. Nakakatuwa. Mag-isa lang ako. Ganito na lang. Baka magtaya kayong dalawa. Sa bato-bato pick. Sino ang mananalo, siya ang isasama ko. Itong batang ito, akala mo talaga ay mahalaga ka. Pero hindi ko talaga maiiwasan na makuha siya ng tao ni Luming Yuan. Halika. 3, 2, 1. Pasensya na, Atexia. Mukhang gusto ng Diyos na makainom siya ng mainit na sabaw. Ayos. Sino ang tumaya, siya ang dapat matalo. Ngunit, sa daan, dapat ay maingat ang pagmamaneho ng sasakyan na ito. Atexia, paalam. Bye. Titaxia. Ang batang ito ay sobrang walang utang na loob. Hindi niya lang alam kung paano magpasalamat. Sobra pa nga siyang nagpapasalamat. Alam na niya. Ngayon, siya ang paborito. Kaya, hindi siya basta-basta magpapabaya. Sa kahit anong timbangan ng pamilya. Sige na, ikwento mo lahat ng sinabi ngayon. Buong-buo kay Ginoong Lu. Akala ko noon, pupunta tayo para kunin yung lugar ni Lao Erzhao. Para sa premyo, ay para sa karapatan sa negosyo ng kasino, at hindi para kunin ang kanilang lugar. Chenye, sa hinaharap, dito, ay magiging aming base. Maligayang pakikipagtulungan. Maligayang pakikipagtulungan. Siya si Chenye, di ba? Ito ang malaking boss. Malaking boss. Kumusta? Kinuha niya ang swerte ni Lao Erzhao. Magaling. Bata pero may potensyal. Ay hindi tungkol sa pagiging malupit at matibay, kundi sa pagkita ng pera, naiintindihan mo. Marunong makipaglaban. Kaya karapat-dapat lang siyang maging isang goons. Sigurado ka ba na makakakuha ka ng pera? Samantalang kami ay hindi. Siyempre, mula pa noon, yung mga tao sa bahay, account ng kumpanya ng pautang. Ako ang responsable sa pagkuha nito. Kung ako ang responsable sa kasino, yung pera sa kwarto ng utos, siyempre makukuha ko ulit. Kung hindi, magbibigay ako sa inyo ng isang tanong. Malaking boss, pakiusap, sabihin mo. Ipagpalagay natin na may utang sa atin na 1,000,000 at hindi nagbabayad. Kayo, ano ang plano ninyo? Noong bata ako, may mga tao ring hindi nagbabayad. Palagi kong naiisip, nagibain ang kanyang bahay. Ngunit kalaunan na intindihan ko, na kung gibain ko ang kanyang bahay, mapapadpad siya sa kalye. Hindi ba't mawawala ang pera? Gusto kong, tingnan kayong lahat.
Bilang karagdagan sa pagdemolish ng bahay. Ano pang paraan? Para makuha ang pera. Na bumalik sa sarili nito. Madali lang. Siya sa atin siya. Siya sa atin ang kanyang kumpanya. Kung may mga naiwasang buwis, pasado ba ang inspeksyon sa sunog? Legal ba ang pag-umpisa ng trabaho? Kahit na siya ay walang kasalanan. Maaari ko pa bang ipaliwanag na siya ay walang kasalanan? Kung hindi siya susunod sa prosesong ito, ang multa na ito ay mapipilitang idikit sa malaking pinto ng kanilang kumpanya. Kapag hindi na siya makayanan, tiyak na darating siya sa atin upang pag-usapan kung paano matatapos ang 1 milyong ito. Ito ay tinatawag na legal at naaayon sa batas. Hayaan siyang magkaproblema. Ang sistema mo na legal at naaayon sa batas para sa mga iyon na may kumpanya, na may tindahan, at may pagmamalaki. Talagang epektibo. Ngunit, para sa mga walang asawa, na mga peking kumpanya, mas matibay pa ang mukha kaysa sa pader ng lungsod. Para sa mga taong ganito, yung palagi mong sinusuri, sa isang buong proseso, matagal at nakakapagod. Sa huli, baka nga hindi mo na mahahanap ang tao. Ikaw, ano ang maaari mong gawin? Ginoong Chen, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Gagawin ko na ipasok siya sa dugo. Kung hindi siya makakabayad ngayon, mag-donate siya ngayon. Kung hindi siya makakabayad bukas, mag-donate siya bukas. Kung hindi na niya kayanin, ipapadala ko na lang ang asawa at anak niya. Magpapalit-palit sila ng donasyon sa paraang legal at makatwiran para makapag-ambag sa lipunan. Tama. At saka, sa prosesong ito, dapat ay marangal pa rin. Kailangan nating magpadala ng sasakyan para sa pagkuha at paghatid. Magdala ng mga nutritional supplements. Pasalamatan ang buong pamilya niya para sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Ito ang pinakamainam. Maghanap pa ng ilang lokal, mga kaibigan sa media. Sumulat ng ilang artikulo. Isang karaniwang kwento. Masigasig na mamamayan. Pamilya sa taon-taon. Patuloy na ulat ng pagtulong sa dugo. Tatay, mahal na boss, sinasabi ninyo, alam na ito ng buong lungsod. Sila ay isang huwarang pamilya na. Sa oras na iyon, mayroon pa silang lugar na matatakbuhan. May mukha pa bang mangutang? Itong pera ay tiyak na kusang babalik. Nagmakaawa sila sa atin na tanggapin ito upang matapos na ang ganitong sakripisyo. Ha ha ha. Ang ganda ng nakakaantig na balita. Walang bumalik na pera, pero nawala ang reputasyon, haha. Nakakatuwang paraan ito. Haha, ayos lang. Chen Yi. Sa susunod, itong kasino. Ikaw at si Hiking. Magandang makipagtulungan. Magkasing edad kayo. May mga ideya at sigla ang mga kabataan. Ako at si Uncle Con. Sobrang umaasa kami sa inyong dalawa. Boss na malaking tao. Tumahimik ka. Salamat, boss. At sa tiwala ni Tio Kun. Ha! Sige na. Ang lugar na ito ay ibibigay na sa inyo, mga kabataan. Madilim na. Dapat na rin akong umuwi at uminom ng tsaa. Magpahinga ka na ng maaga. Ha ha ha. CJ. Aalis na ako. Mag-relax ka lang. Ayusin mo ang iyong credit. Hiking. Tuklasin ang sarili mong posisyon. Ang anak sa labas ay palaging anak sa labas. Huwag mong akalaing dahil kontrolado mo ang kasino, ay maaari kang umupo sa ulo ko, Hichayanlu. Sige na, yung kapaligiran ng kasino. Medyo pamilyar na rin tayo. Punta tayo sa itaas. Maghanap ng kwarto. Uminom tayo ng kaunti. Magdiwang tayo. Yung sinabi ni Hichayanlu kanina, narinig mo rin, di ba? Hindi mo ito inaasahan, hindi ba? Ikaw ay isang illegitimate child. Ako rin ay isang illegitimate child. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko talaga inasahan na ikaw ay kanyang illegitimate daughter. Ngunit talagang, nag-alinlangan ako sa iyong pagkatao. Sa kabila ng lahat, ayon sa lohika, hindi siguro ilalagay ni Tio Kun ang kanyang sariling anak na babae sa tabi ni Zhao Lauer bilang isang undercover. Kung si Hichayanlu ang pag-usapan,
Tiyak na hindi niya gagawin iyon. Sige na. Para sa atin, tayo ay mga illegitimate child. Isa na namang anak sa labas. Magkaparehong kapalaran. Gawin natin ito. Chenyi, minsan naiisip ko, tayong dalawa, parang mga multo sa casino. Nakikita ang lahat ng kasayahan. Ngunit walang natatanggap na tapat na puso. Sabi mo, dalawang multo, makakainitan kaya nila ang isa't isa. Anong ginagawa mo? Dahil pareho ang ating kapalaran. At pareho tayong nakatanggap. Pagkilala ng malaking boss, dapat bang ipagdiwang ito? Hindi ito maganda, di ba? Nakaabot ka na ba sa gulang? Nakaabot na. Nakaabot na ba ako sa gulang? Nakaabot na. Dalawang nasa gulang na. Nasa tamang atmosfera na. Hanggang sa puntong ito, kung hindi tayo gagawa ng kahit ano, parang hindi tama, di ba? Dala mo ba yon? Alin? Yun nga. Yun. Magsusuot pa mamaya. Tawag. Kanino ang tawag? Hindi ko kilala. Wala na akong pakialam. Sagot. Sandali lang. Hello, Xia Wei. Chen Yiji. May ilang tao sa labas ng kwarto. Mukhang may masama silang balak. Hindi umalis. Medyo natatakot ako. Ano? Gaano nakatagal sila nandyan? Siyempre, 1 oras na. Hindi pa rin siya umalis. Nasaan ang nanay ko? Natulog na si Tia. Hindi pa niya alam. Huwag kang matakot. Babalik agad ako. Anong nangyayari? May peligro sa nanay ko. Kailangan kong bumalik agad. Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Ngayon, ikaw ay anak ni Kuan Shu. At hindi mo pa alam kung sino siya. Kung bigla kang lalabas, baka delikado. Maaaring makasama sa iyo. Talaga bang ayaw mo ng tulong ko? Hindi na. CJ, nasa panganib ka. Tumawag ka sa akin anumang oras. Nakaon ang telepono ko palagi. Ayos. Anong nangyari? Hoy, Chenny. Nakatanggap ng balita. May gustong agawin ang premyo mo. Mag-ingat ka ng mabuti. Haha. Ikaw, bakit parang nakahinga ka ng maluwag? May mga tao na gustong kunin ang iyong kapalaran. Huwag kang maging kampante. Kung hindi, si Zhao Lauer ay isang babala. Huminga ako ng maluwag dahil alam ko na sila ay nakatuon sa akin. Kaya ayon sa mga patakaran sa loob ng bilog, hindi sila mang-aabala sa nanay ko. Pero huwag ka ring maging kampante. Huwag kang mag-alala. Alam ko, nandito na ako sa ospital. Hindi muna kita kakausapin. Ako iyon. Pera sa account. Halos ubos na. Sumama ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo. Ang listahan ng mga umalis na ba sila? Huwag kang mag-alala, Xia Wei. Nakaalis na silang lahat. Nakatakot naman. Ganito na lang. Xia Wei, umuwi ka na muna ngayon. Nandito ako. Hindi magkakaroon ng problema. Alaynan. Kumusta na? Yung 3 tao, tiyak na para sa akin ang lakad nila. Siguro dahil sa dami ng tao sa ospital at sa mata nila.
Walang nangyari. Huwag kang maging kampante. Maaaring, pumili sila ng pampublikong lugar para umatake sa iyo. Dahil sa pampublikong lugar, ay pinakamababa ang iyong bantay. Mag-relax ka lang. Alam ko, pwede bang tulungan mo akong suriin ito? Ang kanilang pinagmulan. Pumili ng pingin. Gusto kong malaman. Sino ang gustong kunin ang aking premyo? Pwede ba? Walang problema. Anak. Inay. Nagising ka na. Yung nasa labas, umalis na. Yung nasa labas, umalis na. Inay, alam mo bang may mga tao sa labas na nagmamasid? Kahit matanda na si Mama. Pero, may mga mata pa rin siya na nakakakita. Huwag kang mag-alala. Umalis na sila. Nasaan si Xiao Wei? Pinauwi ko na siya. Sa mga nakaraang araw, inalagaan niya ako. Talagang nakakapagod. Mag-ingat ka ng mabuti. Alagaan mo rin siya. Alam ko na. At saka, yung tatlo, siguradong sila ang pumunta para hanapin ka. Nakapasok ka na sa grupong iyon. Gusto mong mamuhay ng tahimik. Hindi ito possible. Mula ngayon, mag-ingat ka lagi. Mag-ingat ka ng mabuti. Nanay, mag-alala ka lang, okay. Alam ko na. Alam mo ba ang kanilang pinagmulan? Sa ngayon, hindi pa malinaw. Noong una, akala ko, maaaring si Zhao Lauer ang nagpadala para saktan ka. Sinusubukan niyang maghiganti sa akin. Ngunit kalaunan, nalaman ko. Sila ay gustong kunin ang aking swerte. Kung hindi ako nagkakamali, sila dapat ay mga tao ni Tio Kun. Kung hindi ako nagkakamali, sila dapat ay mga tao ni Tio Kun. Tao ni Kun. Pero, ito ay haka-haka ko lang. At dahil nga sila ay lumabas na, hindi sila titigil ng basta-basta. Muling lalabas sila ulit. Naiintindihan ko. Sinasabi mo ba, yung batang iyon, nandito lang sa tindahan ng almusal, di ba? Pinsan, yung batang iyon, mayaman ang pamilya. Kahapon, maraming tao. Tinatawag siyang Ginoo. Hindi mo nakita. Nakakabahala talaga. Baka mas mabuti pang itigil na lang natin ito. Anong tanga? Mukhang natatakot ka lang at hindi mo alam ang gagawin. Kung talagang mayaman siya, hindi siya makikisama sa inyo para mag-deliver ng pagkain ng 2 taon. Di ba? Wu Pengfei, talagang hindi ka natatakot mamatay, ha? Ako, kuya. Sa harap ko, nagmamaliit ka pa rin sa pamangkin ko. Nabuburyo ka na, di ba? Mag-ingat. Yung kumukuha sa'yo, gagawin na ang masama sa'yo. Bata, kausap kita. Narinig mo ba? Hindi lang niya ako tinatakot, kundi pati ang pinsan ko. Hindi mo pa rin ako pinapansin. Mga pare ko, sige, labanan niyo na. Sila ang magbubugbog sa kanya. Ito ang pera para sa almusal. At pati na rin sa nasira. Pera sa mesa, upuan at bangko. Bayaran mo na lang mamaya. Hindi ka nasaktan, di ba? Alam mo na ba agad? Si Uncle Con ang nagsugo ng tao para hanapin ako. Alam mo na pala. Kung sasabihin ko na ako rin ay nalaman kaninang umaga. Lang, maniniwala ka ba? Nangangakong ako. Totoo talaga. Ako rin ay nalaman lang ito kaninang umaga. Na, gagawin ng tatay ko sa iyo. Alam mo ba kung bakit? Sinusubok ako. Kung makakapasa ako. Sa pagsusulit na ito, sabay na rin ito sa aking proteksyon. Dahil alam mo na lahat. Ganon din ang sinabi ng tatay ko. Sabi niya, gusto niyang makita. Kung mayroon ka bang kakayahan, na harapin ang iba, para makuha ang iyong bahagi. Bilang karagdagan, sinaktan ka niya. Sa maikling panahon,
hindi na magkakaroon ng ibang tao. Nagagawa ng masama sa iyo. Ito rin ay isang uri ng proteksyon para sa iyo. Ano ang gagawin sa 3 tao? Magpapadala ng tao ang tatay ko para ayusin ito. Magiging magulo ang susunod na mga bagay. Sisiwain ko na hindi kita sinabihan tungkol sa kanilang pagkatao. Nagalit ka. Kung nagalit ako, ano ang gagawin mo? Iaalay ang sarili. Ano sa tingin mo? Ngayon nga. Nasa sasakyan. Paano? Gusto mong mag-sex sa sasakyan. Hindi pa nasubukan. Hindi masasabi na gusto ko. Pero kung may interes ka, kaya ko naman. Nasamahan ka sa pagsubok. Ang ganda ng isip. Nawala ang pagkakataon kagabi. Ako ay hindi na sigurado na magkakaroon pa ng ganitong interes. Halik sa'yo. Huwag ka nang magalit. Wala naman talagang galit. Kahit na, hindi mo sinabi sa akin na si Tito Kun ang may gawa. Pero least, nagbigay ka ng paalala sa akin. Huwag akong maging masyadong pasibo sa pagkakatamaan. Kaya, ang iyong hitsura ay tila seryoso. Nababahala lang ako na sa loob ng 3 araw ng soft opening. Ano to? Magsimula na tayong umuwi. Kung nandyan ang 2 beses na saya. Kayong dalawa, mga malalandi, hintayin nyo na lang na magbukas kami sa mga susunod na araw. May mga lalaki, inaayos kayo. Sige na, magmadali kayong magtrabaho. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Sige, Ginoong Hu. Mukha kang interesado pa rin ah. Kung hindi, bibigyan kita ng 5 minuto. Pumunta ka sa banyo. Ayusin mo lang. 5 minuto. Sino bang iniinsulto mo? Sana, mga 50 minuto siguro. Nagsasalita ka ng kalokohan. Subukan natin kaya. CJ, sa usapang seryoso, may pumasok na tao sa kwarto ng kontrata. Para sa'yo, para sa akin. Kamag-anak ni Gong Zhen, head coach ng Gong Family Boxing Giwait. Gong Qi. Ang tao natin, nasa tindahan ng almusal, ay sinaktan ni Chen Yi. Ngayon sa labas ng ospital, sa loob ng tindahan ng almusal, yung taong humawak kay Chen Yi, ikaw ba ang nagpadala? Ngayon sa labas ng ospital, sa tindahan ng almusal, yung nanakit kay Chen Yi Dong, ikaw ba ang nagpadala? Hindi ako. May plano ako nito. Pero sino ang maglalakas loob na manakit ng hayagan? Ayos lang iyon. Yung bastardo ay nakatanggap ng 13 saksak. Bilang pagsunod sa mga alituntunin ng grupo, kailangan mong kumuha ng premyo kung basta-basta kang makikialam sa kanya at mahuli ka sa isang pagkakamali. Magagalit ang malaking boss. Hindi ka kayang iligtas ng tatay mo. Inay, hindi ba? Ikaw ay masaya na. Hayaan mong ang batang ito ay magmayabang ng ganito. Yung sugat sa ulo mo. Lahat yan gawa niya. Narinig ko na lahat. Nasa kasino siya ngayon. Sa posisyong ito, buwan-buwan ay maaaring umabot ng 200,000. Akala mo madali lang yung posisyon na iyon. Ganoon ba kadali? Nandoon na ang tiyuhin mo. Gusto kong makita. Yung ligaw na anak. Ano ang balak mo ngayon? Gagawin na ng tiyuhin iyon. Sa ligaw na anak. Yung ligaw na anak. Magdaranas na siya ng hirap. Ikaw si Chen Yi. Ako si Chen Yi. Hindi ako gaanong matanda. Pero matapang ako. Narinig ko, ang galing mo raw. Noong nakaraan, nung nag-deliver ako, palagi akong pinakamagaling. Sa tingin ko, magaling din ako. Hari ng mga order sa delivery. Ang galing. Kung ganyan ka kagaling, 5 milyong order. Kaya mo bang pirmahan? Basta't may collateral ka. Magkano? Kahit kailan, handa akong pumirma sa'yo. Ang pangalan ng Gong Family Martial Arts School.
Sulit ba ang 500 milyon? Ang pangalan ng Gong Family Martial Arts School. Huwag na nating pag-usapan ang 500 milyon. Kahit 10 milyon, walang problema. Siyempre, kailangan pa rin magsulat ng promissory note. Ikaw na ang bahalang maglagay ng halaga. Tinta, nandyan. Isang pindot lang ayos na. Kung ayaw ko namang gumawa ng utang na loob. Ay, pasensya na lang. Yung pera ngayon, hindi mo talaga ito makuha. Sa huli, dito kasi, ay lugar ng malaking boss. Hindi ito personal sa akin. Gamitin mo ang malaking boss para pilitin ako. Sinasabi ko lang ang totoo. Subukan mo. Tingnan ko nga kung ano ang gagawin mo. Bakit mo ako siningil ng ganitong pera? Ganito mo lang ibinigay ang pera. Kay Gongki, wala kang takot na hindi siya magbabayad. Itong pera, hindi naman niya balak bayaran. Kaya bakit mo pa ibinabalik? Ako ay isang supervisor. Isang ganitong papel ay makakapaglabas ng 10 milyon. Saan ako kukuha ng ganong kapangyarihan? Kung makuha niya ang perang ito, iyon ay mula sa malaking boss. Naiintindihan mo ba? Maliwanag na maliwanag ka. Ngunit, mukhang ito ay isang pagsubok mula sa malaking boss sa iyo. Kailangan mong makuha ang perang ito. Alam ko na iyon. Nakapasa na ako sa pagsubok. Kay Tio Kun. Pero ang boss, ang pagsubok dito, kailangan ko ring mapasa. Naiintindihan ko. Bakit mo ako pinapayagang makuha agad ang operasyon ng kasino na ito? Ganito lang kasimple. Bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Pakiramdam ko, sa totoo lang, hindi ka interesado sa mundong ito. Dahil nakuha mo na ang pamana mula kay Lao Erzhao para sa operasyon ng nanay mo. Sapat na iyon. Bakit mo pa rin gustong magpatuloy? Ang bayad sa operasyon ng nanay mo. Sapat na iyon. Bakit mo pa rin gustong magpatuloy? Gusto ko ng kapangyarihan. Ngayon, ako na ang nakakataas. Kasama na si Luming Yuan. Sa isang katayuan na tayo. Basta makuha ko lang ang posisyon bilang nakakataas. Maging vice presidente. Mas mataas ako sa kanya. Isang posisyon. Gusto kong pahingiin. Nang tawad ni Gongzhen sa nanay ko. Pero, hindi ba't naisip mo nang buksan si Gongzhen? Karapat-dapat siya. Yung babaeng ito, papaluin ko siya. Kahit pa hindi pa rin mabawasan ang galit ko sa puso. Darating ang araw. Gusto kong mapatayo siya. Sa harap ng nanay ko, na magalang, humingi siya ng tawad sa kanya. Siguro, para lang sa nanay mo. Bigla kong naisip, sa hinaharap, kung sino man ang makakatanggap sa'yo. Siguradong mamahalin ka niya ng sobra. Pasok. Ginoo. Kenki kinuha. 1 milyon ang pusta. Isang bigla ang pusta. Lahat itinaya sa makina. Lahat nawala. Walang naiwan. Isang biglang taya. Walang naiwan. Umalis na pagkatapos matalo. Naintindihan ko. Lumabas ka na. Mukhang natatakot pa rin siya sa malaking boss. Hindi man lang ako makakakuha ng kahit 1 sentimos. Ngayon, sa utang mong 10 milyon, malabo nang mabawi pa ito. Kaya maghintay na lang tayo. Pareho tayong mga manager. Ikaw ay relaxed. Ako naman buong magdamag. Nakakuha ng 7 kontrata. Sobrang pagod ako. Mahirap talaga. Mahal na supervisor. Ako ang nahirapan. Pero, ikaw ang nakikinabang. Mas malaki ang panganib na iyong tinanggap. Sa huli, ako pa rin ang nakikinabang. Tama. Ito para sa'yo. Hindi ako marunong magmaneho. Hindi ka marunong. May marunong naman.
Ikaw, nandito ka na naman. Mukhang hindi ka pa nagpakilala. Ang pangalan ko ay Yingxiong. Maaari mo akong tawaging Laoki. Yingxiong ang ibinigay ng mga magulang. Namatay na sila. Laoki ang tawag ng mga kapatid. Nawala na rin sila. Sa hinaharap, ako na ang iyong espada. Ikaw, ito na ang hinaharap. Makikipaglaban ka na sa amin. Hindi ba't sinabi natin ito sa kasino? Noon. Kasama kita. Hindi ka ba natalo dati? Ayaw mo lang talunin ako. Kung hindi, tiyak na matatalo ako. CJ, dahil sinabi mo na yan, hindi na ako magpapanggap. Kailangan ko rin. Tulad mo, isang bihasang tao. Aking kapatid na si Ki. Ako si Chenyi. Tama, kapatid na Ki. Ano ang alam mo tungkol sa Gong Family Martial Arts School? Gaano mo ito kaalam? Pamanang singikuan ng pamilya Gong. May mga pangalan sa loob ng bilog. 100 taon na ang nakalipas, malakas. Ngayon, puno ng mga palamuti at walang laman. Sa sinabi mo, kaya't nakatitiyak na ako. Anak, nakakapagod ang hawak mo. Ikaw na ang bahala, inay. Hindi ako pagod. Noong bata pa ako, ikaw ang nag-aalaga sa akin. Ngayon, kaya ko nang alagaan ka. Pakiramdam ko ay napakasaya. Mukhang, tunay ngang lumaki na ang anak ko. Mabilis, sagutin mo na ang tawag. Ako na bahala. Hala, huwag mag-alala. 2 lang naman. Ayos lang. CJ, tatawag ako. Sagot na. Anong nangyari? Magbubukas ang lugar ngayong alas 7 ng gabi. Sa wakas, opisyal nang magbubukas. Yung utang ni Gongki na 10 milyon. Kailan ka babalik? Plano mong kunin ito ngayon. Kailangan mong magmadali at umuwi na. Kung hindi, bago magbukas. May mga utang na hindi mabayaran sa labas. Hindi maganda ang kahulugan nito. Ako ang tatay at ang boss. Pareho nilang pinahahalagahan ito. CJ, magtiwala ka lang. CJ, maghihintay na ako sa'yo. Magandang balita na. Kuya Chai, pupunta na ako sa Gong Family Martial Arts School. Nanay, may konting gagawin ako. Kailangan kong lumabas sandali. 6 away ay malapit nang. Dumating para alagaan ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tawagan mo ako. Sige, magmadali ka. Sa alas 7 ng gabi, bubuksan na ang kasino. Yung ligaya, kung hindi natin maibabalik ang pera, siguradong magagalit ang malaking boss. Huwag kang mag-alala, ate. Nandito lang ako sa gifting ngayon. Chenyi, kung mangahas siyang humingi ng utang, papalabasin ko siya, na walang naibalik. May isang tao sa tabi ni Chenyi. Medyo kakaiba. Siya ang tumulong kay Chenyi noong nakaraang pagkakataon. Sa 12 saksak, kung talagang darating sila, huwag kang maging kampante ah. Tayo, ang pamilya Gong. Kahit papaano, ito ay isang negosyo na higit sa 100 taon na. Hindi ito basta-basta lamang, na maaaring hamunin ng sinuman. Nga, mama. Si Chenyi at ang taong iyon. Kahit gaano pa sila kahusay, hindi ako naniniwala na kaya niyang manalo. Si Tio at lahat ng nasa boxing fight. Sabi ni Lucien, tama naman. At saka, wala pa akong narinig na kahit sino na umaasa sa suntok para manghutot ng utang. Sige na, malapit nang matapos ang oras. Kailangan kong maghanda para sa pagbubukas ng kasino ng malaking boss. Mag-relax ka lang, ate. Dito kay Chenyi, tinitiyak ko, hindi ko siya papayagang umalis na may 10 milyon. Gawin mo ang trabaho mo. Sister, huwag kang mag-alala. Mayroon pang. Nandito si Chen-er sa'yo. Bantayan mo siya ng mabuti. Huwag siyang pabayaan. Naiintindihan ko na. Apo, sinasabi mo bang darating yung anak na iyon? Walang pakialam kung darating siya o hindi.
Basta't hindi tayo magbabayad. Hindi natin makukuha ang 10 milyon. Magiging hindi masaya ang malaking boss sa kanya. Magkakaroon siya ng sama ng loob. Pero, gusto kong dumating siya. At talagang bugbugin siya ng husto. Walang anuman. Hindi siya makakakuha ng pera. Kapag hindi natuwa ang malaking boss. Sa oras na iyon. Ay naku. Walang anuman. Hindi siya makakakuha ng pera. Kapag hindi masaya ang malaking boss. Saka na lang. Ay naku. Anong nangyayari? Pangunahing coach. Hindi maganda. May dumating na humamon. Humamon. Si Chenny ba? Hindi ko siya kilala. Anyway. Tingnan ko nga. Anong klaseng tao? Na naglakas loob na manggulo sa akin. Gusto mong ipabayad sa akin ang utang. Hindi kailanman mangyayari. Chenny. Sino ang may lakas loob na saktan ang tito ko? At saktan pa ang tito ko hanggang ganito. Maniniwala ka bang agad na magrereklamo na ako? Sino ang may lakas loob na manakit sa akin? Mas marami pang ang nasaktan kita kaysa sa ginawa mo sa akin. CJ, kung may lakas ka, subukan mong manakit pa uli. Nandyan ka na naman, handa ka na bang saktan ako? Anong mangyayari kung saktan kita? Gusto mo bang ipatawag? Ang walang kwentang tiyuhin mo. Tutulong ba siya sa'yo? O kailangan mo bang tumawag? Kay Luming Yuan? O kay Gong Zhen? Babalik ako para iligtas ka. Chenny, ikaw. Kung muling magkakalat ka sa harap ko, polusyon sa aking tainga. Maniwala ka, pwede kitang sirain ngayon din. Ayos lang yan. Makikita mo ako sa susunod. Makinig ka ng mabuti. Huwag mo na akong guluhin. Ano ang sinabi mo kanina? Kung hindi ako magbabayad, ano ang magagawa mo? Kung hindi ako magbabayad, ano ang magagawa mo? Hindi ka naman magiging tanga na mag-isip. Nanalo ako. Babayaran ko na kayo ngayon. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kahit na ngayon ay wasakin niyo ako. Isang apoy. Ang susunog dito. Ngunit ngayon, huwag kayong umasa na makukuha niyo ang perang ito. Talagang matibay ka. Mas matibay ka pa kay Luchen. Kahit ang pera ng boss, nangahas kang lokohin. Humahanga ako sa'yo. Gamitin mo ang boss para ma-pressure ako. Babayaran ko ang pera. Pero hindi ngayon. Pero talagang gusto kitang makita ngayon. At saka, kailangan pa bago mag-alas 7 ng gabi. Ano ang gagawin? Impossible. Talagang imposible. Kahit napatayin mo ako ngayon. Hindi ito mangyayari. May ganito. Talagang matapang ka. Ang hindi ko lang alam. Bakit ka ganito katigas? Yung asawa mo at anak na babae mo. Pareho bang katulad mo ng katigasan? Anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang malaman kung bakit. Ang buong pamilya mo ba ay kasing tapang mo? Ginigipit mo ba ako? Kung magpapalag ka, subukan mong saktan ang asawa ko o anak ko. Huwag kang magbintang ng walang katotohanan. Baka maghabla ako sa'yo ng paninirang puri. Asawa, anong nangyari? Mahal, okay ka lang ba? Ano bang dapat kong ikabahala? Ano talaga ang nangyari? Walang masama, mabuti na lang. Nasaan ang anak na babae? Dapat ay tapos na siya sa klase. Uwi na ba siya? Tapos na ang klase. Pero tumawag ang guro niya at sinabi na may nagkuha sa kanya. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Hindi ba't may nagpadala na kumuha sa bata? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba mga tao mo ang ipinadala? Sila ang ipinadala ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang gumawa nito. Nakatulong lang ako sa iyo. Kinuha ko lang ang anak na babae mo mula sa paaralan. Ang sama mo namang tingnan. Anong pinapanood mo ako? Chenny, hindi dapat naapektuhan ang pamilya. Hindi mo ba alam ang patakarang ito? Ginoo Gong, ang utang bayaran, yan ang tama. Hindi mo ba alam ang patakarang ito? Pwede bang magkaiba? Hindi naman ganun. Bakit ka pa mangahas na banggitin ang pamilya? Tanungin mo si Gong Zhen, yung babae. Sino ba ang unang lumabag sa mga patakaran?
Nangahas pa talagang pumasok sa ospital. Para guluhin ang nanay ko. Anong ginawa ng pamilya ni Gong? Bakit ako hindi pwedeng gumawa? Kailangan mo bang gawing ganito kaabsuelto ang mga bagay? Ganyan ba talaga? Nang naghanap ka ng gulo sa akin, hindi mo ba naisip kung ano ang maaaring mangyari? Nasaan ang anak kong babae? Hindi na maaga. Dapat alam mo na. Kailangan kong bumalik sa kasino agad. Kung magalit ang malaking boss, hindi ko kayang tiisin bilang isang maliit na tao. Hindi ko kayang tiisin. Kung hindi ko kayang tiisin, kailangan kong magdala ng iba para makasama sa kapahamakan. Nangangbanta ka sa akin. Nangangbanta ka sa akin. Maaari mo rin itong maintindihan bilang isang magandang paalala. Ginoo Gong, ngayong gabi alas 7, bago magsimula ang pagbubukas. Nais kong makita. Nadala mo ang 1,000,000 na utang at nagpakita sa lugar. Tara na. Hoy, asawa, ayos lang ba kayo? Anong masama sa akin? Sinasabi ko lang sa'yo, yung mga tao mong pinadala, na ibalik na siya ng ligtas. Bumili rin ng maraming merienda para sa bata. Laruan. Sa susunod, huwag papayagan ang tao mo na bumili. CJ, walang anuman, ayos lang. Walang anuman, ayos lang. Tio, ano nang nangyari? Bilisan mo, ihanda ang sasakyan. Ihanda ang sasakyan. Tio, naghahanap ka ng tao ngayon. Para ayusin siya ba? Sasama ako sa'yo. Pupunta ako sa seremonya ng pagbubukas. Bumalik ng pera. Bumalik ng pera. Apo, si Chenyi ay naghatid na sa kapatid na babae. Pabalik na. Bakit pa tayo bumalik ng pera? Dapat tayong mag-ayos sa kanya ngayon. Ito ang talino ni Chenyi. Ngunit hindi niya sinaktan ang aking anak na babae. Ngunit, sa pamamagitan ng ganitong paraan, ipinapaalam sa akin na kaya niyang dalhin ang aking anak na babae pa uwi. Kasabay nito, alam din niya saan ang address ng bahay namin. Anong magagawa niya kung alam niya? Hindi ako naniniwala na maglakas loob siya. Ano ang mangyayari sa tiya at kapatid kong babae? Paano nagkaroon ng ganyang tanga na anak ang ate ko? Ang tanga naman ng anak mo. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Ay, Tio. Malapit nang magbukas. 2 minuto na lang. Kumusta si Chenyi? Hindi pa niya nabawi ang pera. Malapit nang magbukas. Sabi ko nga, may utang pa na 1,000,000. Hindi pa nabawi. Tayo ay isang negosyo na walang labasan. Pero malapit na tayong magbukas. Itong 10,000,000 utang. Hindi ito magandang tanda. Sino ang nagsabi sa'yo na utang ito? Ang nangutang ay mga tao ng Gong. Ang 100 taon ng pamilya Gong. Hindi naman siguro mangungutang at hindi magbabayad, di ba? Malaking pamangkin. Kung may utang, may may-ari niyan. Yung nanghiram, hindi naman pag-aari ng pamilya Gong. Ano ang ibig sabihin na ang pamilya Gong ay hindi nagbabayad ng utang? Sino ba ang nagtatanong sa inyo tungkol sa utang? Sino ang hinahanap nyo? Ang malaking boss. Ano sa tingin nyo? Patay na account. Siyempre, medyo malas yan. Pero, hindi pa dumating si Chenyi. Baka, para magdala sa amin ng anumang sorpresa, siguro. Bossing. Baka may mga tao lang. Natakot sumali, siguro. Si Chenyi ay baguhan. Kung hindi niya alam, okay lang. Pero yung iba, hindi ito ang unang beses na makipag-ugnayan sa kasino. Noong nagsimula pa lang ang soft opening, may isang malaking utang na hindi nabayaran na 10,000,000. Maaaring may problema sa kakayahan. O kaya naman, ang ibig sabihin ay sadyang masama ang loob nilang gawin. Kapatid na babae, tama ba ang sinasabi ko? Sinasabi ni Ginoong He. Medyo kawili-wili ah. Nagtatayo tayo ng kasino. Hindi naman ito illegal na laro. Nagbibigay tayo ng pautang sa mga bisita. Kaya't may problema sa motibo. Kung lahat ng tao
ay kumikilos tulad ni Ginoong He. Paano pa tayo? Kikita sa kasino. Ngunit malapit na tayong magbukas. At mayroon tayong isang 10 milyong bad debt. Talagang malas ito. Ito ang katotohanan. Boss. Uncle Con. Ginoong He. Ang oras ng pagbubukas ay alas 7. Ngayon ay alas 6:50 pa lang. May pagkakaiba ba? CJ, ano ang sinasabi ni Ginoo He? Ano yun? Ikaw, tumahimik ka. Ang 7 oras na itinakda ng malaking boss ay 7 oras talaga. CJ, Chenyi, gusto kong makita. Bago mag alas 7, babayaran ba ng pamilya Gong? Pamangkin, hindi pamilya Gong. Ipinapahayag ko ulit ha. Sino ang humiram sa inyo ng pera? Sino ang hahanapin ninyo? Huwag niyong isama ako dyan ah. Huwag kang mag-alala. Hindi ito isasama sa iyo. Talaga. Kaya't sabi ka kong maghintay. Binabati kita, malaking boss. Binabati kita, Tiyo Kuan. Kumakatawan ako sa pamilya Gong. Binabati kita sa kasaganaan ng negosyo ng kasino. Kumita ng malaki araw-araw. Binabati ang malaking boss. Binabati si Tiyo Kun. Ako ang kumakatawan sa pamilyang Gong. Binabati ang kasaganaan ng negosyo ng kasino. Kumita ng malaki araw-araw. Bakit ka nandito? Ito ay ang estatwa ni Guan Gong na gawa sa purong ginto, na laging sinasamba sa aking dojo, ay para sa malaking boss at Tiyo Kun. Huwag sana kayong magalit. Ginoong Gong, napakabait ninyo talaga. Kamakailan lang, sinubukan ko ang aking swerte sa kasino. At nagkaroon ako ng kasino. Sa ganitong paraan talagang maaabot ang layunin ni Zhao Lauer. Alam ko. Zhao Lauer, alam mo ba kung sino siya? Naglalakas loob ka bang insultuhin siya? Wala ka bang takot kay Uncle Kun? Pumunta dito para guluhin ka. Lolo Zhao, alam mo ba kung sino siya? Sa kakapaman lang mang iinis sa kanya. Hindi ka ba natatakot na si Uncle Kun ang hahamon sa'yo? Uncle Kun. Haha. Sa panahong ito, ang mga matanda ay dapat nakahiga na sa talaan ng mga nagawa. Nagpapahamak sa daan. Mag-ingat na baka madapa ka. Zhao Lauer. Guangshu. Guangshu ah. Bakit nandito ka rin upang sumuporta? Ngunit talagang maganda ang bagong lugar mo. Ngunit hindi ko alam kung matibay ba ang pundasyon nito. Huwag sanang mangyari sa iyo ang nangyari sa akin, na basta na lang nawasak at napalitan ng pangalan. Ikaw, pangalawa, yung sayo, hindi naman naagaw ng iba. Ito ay mga alituntunin. Nakinuha na. Mga alituntunin. Kaninong alituntunin? Mga alituntunin ng lahat. Noong panahon mo sa pantalan, para makuha ang isang pwesto sa daungan, binugbog si Zhang San na may tinola. Bakit siya nakakuha ng pwesto pagkatapos? Hindi dahil marunong kang makipaglaban, kundi dahil sumunod ka sa mga patakaran ng grupo sa daungan. Nagbayad ka ng bayad at nagpasalamat sa boss. Ngayon, nakalimutan mo lang ang mga patakaran. O kaya, sa tingin mo hindi ka nasaklaw ng mga patakaran. Huwag mo akong pakialaman dito. Ngayon, susundin ko ang mga bagong patakaran. Kung makakakuha siya ng premyo, maaari ko ring makuha ang premyo. Ibalik mo. Kaya. Siyempre, ayon sa alituntunin kaya. Kaya nandito kami ngayon. Hindi para hadlangan ka. Pangalawa, nandito kami para bantayan ka. Ayon sa alituntunin, kaya mong makuha. Yan ay kakayahan mo mismo. Hindi mo makuha. Sa susunod na araw, sa patakaran ng Silver Market, kailangan mong matutunan muli. CJ, sundin natin ang patakaran. Boss. Tito Kun. Wala akong inireport. At hindi ako nanggulat. Diretso akong kumuha ng premyo. Walang masamang patakaran, di ba?
Kaya ayos lang iyon. Paano mo gustong kunin? Napakadali. Ngayon, hindi ba nagbukas ang kasino ninyo? Kaya magpusta na tayo. Ano bang gusto mong ipusta? Buhay. Kaya mo ba? Aba, bata, hindi ka ba anak ni Uncle Kun? Kaya ikaw na. Bilang kinatawa ng Casino Cloud Top, makipagsansa sa akin. Anong sa tingin mo? Akala mo pareho kayo ng iba. Magpapakumbaba. Gamitin ang buhay mo sa laro. Tanging mga mababa ang uri lang ang gagamit ng buhay para maglaro. Mga walang tapang. Kung ayaw mong tumaya, sabihin mo lang na ayaw mong tumaya. Ikaw, ano nang ikaw? Kung matapang kang tumaya, sasabihin ko na may tapang ka. Di ka ba laging naglalaro ng dice? Kaya mo bang makipagpusta kay Zhaolauer? Samantalahin ang pagkakataon sa harap ng malaking boss. Magpakitang gilas ka. Nabaliw ka na. Ang pustahan ni Zhaolauer ay buhay. Kung sakaling matalo ka, ang kayamanan ay nasa panganib. Kung gusto ni Chen Er na palitan, posisyon ni Chen Yi, muling pinagkakatiwalaan ng malaking boss. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Magandang oportunidad. Pagkatapos ng tindahang ito, wala nang ganitong pagkakataon. Tay, ako. Kung matalo ako dito, wala na ang buhay. Ang pangit ng hitsura mo. Kayo, anong pinagsasasabi niyo dyan? Pagtaya ng buhay. Kaya mo ba? Lu Chen, bibigay ako ng pagkakataon, kaya mo ba? Ako. Lahat sila ay mga duwag. Ha 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 ha. Boss. Tito Kun. Kung hindi, kayo na lang ang pumunta. Ako na lang. Maraming mga lalaki dito. Sino ang magbibigay sa iyo? Na isang babae para ipagpusta ang buhay. Ginoong Zhao. Ang malaking boss at si Tio Kun. Ano ang kanilang katayuan? Karapat dapat ka bang makipagpusta sa kanila? Anyway, ako ang namamahala sa yun ding kasino. Ikaw ngayon. Tiyak na ikaw ay nandito para sa akin. Bakit kailangan pang magpanggap dito? Makipagpusta ako sa iyo. Pustahan ng buhay. Kaya mo ba? Ang walang sapin sa paa ay hindi natatakot sa may sapatos. Kaya mo bang ipusta ang iyong buhay? Ano ang ikinatatakot ko? Ayos lang. May lakas. Sabihin mo, maglaro tayo ng kahit ano. Napakadali. Iulong ang dice at tingnan ang halaga. Ang mas mataas ang panalo. Isang laro lang ang panalo o talo. Kaya mo ba? Sige, ganito na lang. Magbukas na tayo. Sandali lang. Anong nangyayari? Siyempre, ito ang lugar ninyo. Kailangan kong i-check ang dalawang baraha na ito. Kung sakaling naglagay kayo ng mga hadlang, ha? Walang problema sa boss. Bibigyan pa rin kita gamit ang akin. Bago magsimula ang laro, dapat munang kumpirmahin ang pusta. Para siguraduhin, huwag nang magsalita ng mga kabaliwan tungkol sa sugal na parang buhay ang nakataya. Dito tayo para maglaro, hindi para magpatalo. Hindi ang swerte ang dahilan. Yung mga sinasabi mo, kaya nilang matakot sa kanila dalawa. Pero hindi ako matatakot. Chen Yi, anong ibig mong sabihin? Hindi kailangang magpakaisa-isa. Papa, susubukan ko rin. Hindi naman kailangang magpakaisa-isa. Pero kaya mo bang gawin iyon kahit naputol na ang mga braso at binti? Ako. Kung hindi mo kaya, manahimik ka na lang. Ha 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 ha. Talagang karapat dapat na nandito ka sa aking lugar. Yung kumuha ng aking premyo. Mas matatag ka kaysa sa mga takot na iyon. Sobrang mas malakas ka. Walang kwentang usapan. Napakadali lang.
Matatalo ka. Kukunin ko ang isang daliri mo bilang paunang pusta. Bukod pa rito, kailangang isara rin ang kasino sa yunding. Kung matalo ako, hindi na ako babalik sa Genting Casino para kumuha ng premyo at hindi na rin ako hahanap ng anumang problema sa Genting Casino. Mula ngayon, hindi tayo magkikialam sa isa't isa. Isa lang akong supervisor. Wala pa akong karapatan dito. Maaari kang magpasya kung mananatili o aalis ang Cloud Top Casino. May kamalayan din ako sa aking kakayahan. Wala akong kakayahan na ito. Ilagay ang pag-asa ng talagang karapat dapat na magtayo ng kasino. Isa rin siyang eksperto sa kasino. Buti na lang hindi ako sumali. Kung sumali ako, tiyak na matatalo ako. Mabuti na lang. 6 na 6 at isang kaunti. Iyan ay mga dice ninyo. Huwag mong sabihing nandaya ako ah. Gusto kong makita kung paano mo ako matatalo. Gusto kong makita kung paano mo ako talunin. Ano nang gagawin? Hiking. Talo na talaga ang kaibigan mo. Mawawalan pa siya ng kamay. At mawawalan pa ng dangal sa sugal. Siguradong itataboy siya. Gusto kong makita kung gaano ka siya katagal makakatagal. Chenye o Chenyi, maghintay ka na lang na putulin ang kamay mo. Ha. Okay lang kahit matalo. Matatalo si Chenyi at mapuputulan pa ng kamay. Doon ko lang mailalabas ang galit ko. Magkakaroon din ng pagkakataon si Chen-er. Napalitan si Chenyi. Si Chenyi ay matapang at matalino. Isang tunay na magaling. Sayang naman. Bakit hindi ka pa umiindayog? Hindi mo siguro. Gusto agad maghiwa ng kamay para sumuko, ano? Anong kabaliwan ang ginagawa mo? Ginoo Chen, ngayon ay ang tagapangasiwa ng kasino sa Genting. Minsan, hindi maiiwasan na kailangang kumilos. Sa oras na yon, piliin mong maghagis ng dice para protektahan ang kasino. Bilang isang taong marunong sa martial arts, kami ay humahagis ng dice. Pinapahalagahan namin ang kontrol sa lakas. Ngayon, tuturuan kita. 6 na 6 ang pundasyon. Nakasalalay ito sa pagkontrol ng anggulo at katatagan. 8 anggulo ng dice. Kaugnay ng 6 na puntos. Ang 4 na anggulo ang susi. Kapag nanginginig, subukan mong panatilihin ang dice na umiikot sa mga anggulong ito. Dapat ay matatag ang puwersa. Huwag hayaan silang magulong magbanggaan. Gaya ng ganito, dapat ay bumaba ang lakas ng pulso. Dapat maingat ang pagbigay mula sa dulo ng daliri. Kapag bumagsak ang lahat ng dice, dapat ay nakaharap ang 6 sa ibaba. Ito ang kakayahan ng mga constant. Siyempre, ito ay unang hakbang lamang. Kung nais mong manalo sa bawat laban sa pamamagitan ng pag-ikot ng dice, kailangan mong maunawaan ang pagtaas ng mga puntos. Ang tawag sa teknik na ito ay split stone points. Dapat mabilis ang puwersa. Gamitin ang mga knuckle para hampasin ang ilalim ng baso upang magdulot ng panginginig sa dice. Ngunit kailangan itong maipit sa pagsasama ng 7 at 1. Sa sandaling iyon, mas mahirap ang susunod. Kapag nagtatapo ng dice, kailangan mong tiyakin na lahat ng dice ay nasa tamang landas ng 7. Sa bawat pagsisikap, dapat pareho ang lakas. Tuwing binabasag ang isang dice, ang oras ng pag-ikot ay nagkakalayo ng kalahating segundo. Batang ito, matagal nang nag-ikot pero hindi pa rin tama. Hindi ka ba mag-iisip na mag-ikot ka ng isang araw at isang gabi? Ako rin ay sasama sa'yo ng isang araw at isang gabi. Mag-sway ka. Tingnan ko kung ano talaga ang mga paboritong galaw mo. Na-check mo na. Bakit ayaw mong umamin? Zhao Lauer. Natalo ka, ha. Kung ayaw mong umamin,
Magkakaroon ka ng problema. Mga patakaran sa loob ng bilog. Natalo ako, tanggap ko na. Simula ngayon, hindi tayo mag-uusap. Maliit. Huwag masyadong magyabang. Darating ang panahon na may aayos sa'yo. Tara na. Ha ha ha. Chenyi, ang galing mo. Salamat sa papuri, boss. Ngayon, pinakita natin sa kanila ang lakas natin sa Yunding Casino. Ngayon, nagpakita tayo ng lakas. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Sa loob ng prinsipyo, lahat ng gusto mo pwedeng kong pagbigyan. Boss, ako naman talaga ang supervisor ng casino natin. Ito lahat ay bahagi ng aking trabaho. Ang mga sinabi ko, hindi naman pwedeng bawiin. Dahil hindi ka naman handang magsalita. Ako na lang ang gagawa ng desisyon para sa iyo. Simula ngayon, ikaw ang vice presidente ng Yunding Casino. Sige, salamat, boss. Magpursige ka, gawin mong maayos. May tiwala ako sa iyo. Chenyi. May tiwala din ako sa iyo, magpursige ka. Salamat, Uncle Kun. Aalis na ako. Binabati kita. Sa hinaharap, Ginoo Chen. Ikaw na ang magiging boss ko. Talaga. E di, hayaan mong boss. Muna ang magpasimula. Magandang ideya. Hindi lang maganda ang plano. At mas gagawin pa itong mas maganda. Oh, tama nga. May mas mahalaga pa akong gagawin. Kailangan kong pumunta muna sa bahay ni nanay. Sabihin sa kanya ang magandang balita na ito. Kailangan ko ring hanapin si Gong Zhen para magpasensya ng formal sa nanay ko. Magandang gabi, Ginoong Chen. Ilang buwan na ang nakalipas. Nakaluhod akong humingi para lang makuha ang isang numerong makakapagligtas. At ngayon, napakaraming tao ang yumuyuko sa akin para lang hulaan ang susunod na numero sa aking bibig. Nanay, sabi mo, itong mundo ay hindi ba nakakatuwa? Ginawa nilang respeto ang pinapangarap kong laruan noong bata pa ako. Ngunit sa bawat pagkakataon, kailangan itong hawakan ng may dugong kamay. Pumunta ka sa pag-ikot ng kwenta.